Sa ulo ng mga balita sa Pangasinan. Mga Pangasinense nakiisa sa mga aktibidad sa paggunita ng Semana Santa. Mga dagat sa Pangasinan dinagsa ng mga turista noong Sabado de Gloria. Ika-446 taon ng pagkatatag ng Pangasinan, ginugunita, kasaysayan inalala. At State of the Province Address 2026, isasagawa ni Governor Kiko III online para makatipid. Unang ratsyada. Naging taimtim at makabuluhan ang naging paggunita ng Semana Santa ngayong taon sa Pangasinan. Ang mga deboto, aktibong nakiisa sa mga aktibidad gaya ng senakulo sa Lingayen noong Biyernes Santo. Dito, isinadula nila ang naging pagpapasakit kay Hesukristo. Noong Sabado de Gloria naman ay nakiisa ang mga deboto sa Easter Vigil sa Our Lady Co-Cathedral Parish sa Lingayen. Ipinakita rito ang pagdiriwang para sa paghahanda ng muling pagkabuhay ni Kristo. Dagsaan din ang mga deboto sa Manawag Church. Naging mahaba ang pila para masilayan ang veneration of Santo Entierro. Isinagawa naman sa Alaminos ang salubong o ang pagsasadula sa muling pagkabuhay ni Kristo noong Linggo o ang araw ng pagkabuhay. Dito, nagkaroon ng prosesyon para kay Birheng Maria at para kay Jesus. Ilan lamang ito sa mga aktibidad sa probinsya ng Pangasinan para sa Semana Santa. Bawat bayan at lungsod, ginunita ang Semana Santa na puno ng pagmamahal at pasasalamat sa sakripisyo ni Hesukristo. Bilang paggunita ng Sabado de Gloria ng Semana Santa, dinagsa ng mga bakasyonista at mga turista ang mga dagat at iba pang pasyalan sa Pangasinan. Kabilang narito ang Lingayen Beach. Marami ang doon na nagpiknik at ang ilan pa'y nag-water adventure. Dinayo rin ng marami ang Patar Beach sa Bolinao. Libo rin ang nagtungo sa San Fabian Beach. Dahil sa dagsa ng mga naligo sa mga dagat, naging maigting ang pagbabantay ng mga kawani ng PNP, katuwang ang Philippine Coast Guard para masiguro ang seguridad. Namalakas na po ang shower. Alon. Ayan, bantayan natin yung mga bata. Sa assessment sa probinsya, naging ligtas at payapa ang paggunita ng Semana Santa at Sumva 2026. 446 na taon na ang nakalilipas. April 5, 1580, mula nang kinilala ang Pangasinan bilang isang probinsya. Ang pangalan nito nagmula sa salitang panag-asinan, industriya at hanap buhay na daan-daang taon na ring natutunan at pinagkakakitaan ng mga residente. Ang asin, industriya na hanggang ngayon ay pinalalakas at ipinagmamalaki sa ilalim na rin ng pamumuno ni Pangasinan Governor Ramon V. Kiko III. Ang asin pati na rin isda at bigas, ikinakalakal na sa mga dayuhan bago pa man dumating ang ating mga mananakop. Ang tubig mula sa malawak na baybayin ng lalawigan ay pinatutuyo sa ilalim ng araw para gawing asin. Ito ang naging pangunahin at sentro ng ekonomiya ng Pangasinan noon pa man. At sa pagdating ng mga Espanyol, matapang na lumaban ang mga Pangasinense sa mga pang-aabuso lalo na sa buwis. Naging makasaysayan rin ang Lingayen na ngayoy kabisera na ng probinsya. Sa Lingayen Gulf kasi naganap ang pinakamalaking landing ng Allied Forces noong 1945. Naging daan ito para makalaya ang Luzon mula sa pananakop. Hindi lamang sa asin mayaman ng probinsya, kundi sa kultura, tradisyon at iba pa. At sa ilalim ng Administrasyong Kiko, patuloy niyang isinusulong ang pag-unlad hindi lamang sa sektor ng agrikultura kundi maging edukasyon, infrastruktura, kabuhayan at lalong-lalo na sa para sa kalusugan ng mga kababayan. Kanyang pangako sa mga kababayan, mas maunlad na probinsya, mas magaling pang Pangasinan. Sa April 8, muling ibabahagi ni Pangasinan Governor Ramon V. Kiko III ang kanyang mga ipinagmamalaking proyekto at programang nagawa para sa probinsya sa nakalipas na isang taon. Alas 9 kasi ng umaga, isasagawa niya ang State of the Province Address. Bukod sa mga nagawa, inaasahang ibabahagi niya rin ang mga bagong plano at pangarap para sa lalawigan at sa mga kababayan. Pero kumpara sa mga nagdaang taon, ang SOPA 2026 gagawing online o via Zoom. Ito'y para makatipid ang probinsya sa konsumo ng kuryente, lalo pat kasalukuyan pa ring pinahihirapan ng krisis sa langis ang ating bansa. Paraan niya rin ito ng pagpapakita na kaisa siya ng mga kababayan sa pagharap sa suliraning ito.
Hinihikayat pa rin naman niya ang lahat na magtipid na muna at ipinangako naman niya ang patuloy na pag-alalay sa mga apektadong kababayan. Si Governor Gico ay nasa ikalawang termino na mula ng mahalal noong 2022.